Kung sino dito sa inyo ang nakapansin na may bagong update itong si Peramu Loan App? Which is ito na nga, magkakaroon po ako ng update dito. And guys, alam ko marami nang nakatry dito. Pero yes, may bago po siyang update ngayon. Hindi ko alam kung ikakatuwa natin, 'di ba? Pero yes po, no, guaranteed po na ma-offeran po tayo dito. And guys, guess what, no? Up to 12,000 pesos po yung kaya niyang ipautang sa atin sa isang bagsakan. So anyways, guys, lahat naman po ng sinasabi ko ngayon is i-share ko sa inyo yan later on. Wala sa moment po, no, available pa rin po siya still sa Google Play Store, which is dito ko po siya nakita. And kung makikita niyo po, di ba, bagong-bago po yung kanyang logo. At ito nga yung una ko napansin. Sabi ko, may pagbabago na naman dito kay Peramu Loan App. Tinignan ko nga po at meron nga po siyang update this August 2026 lang. So ito naman, ako naman isinilip ko naman agad siya. Alam niyo naman guys na intermitida tayo sa ganito. But anyways po, no, bago ako magpatuloy, disclaimer lang po, no, I'm not a financial and loan expert. And this video po, of course, no, obviously is not sponsored. And this is just based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo, hindi para mangutang kayo dito. Kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this bagong update nga po ni Peramu Loan App. FYI po, itong si Peramu Loan App po, no, is under po siya kay Magician of Money Lending Corporation. And guess what, guys? Legit po siya na naka-register sa SEC website under sa list of recorded online lending platform kasi ito po ay loan app. Well, anyways, hindi ko na patatagalin, guys. Kaya in-install ko po siya ulit. Abubugad sa atin dito yung kanyang privacy policy po or privacy notice po ito, no? So, in-agree ko yan para makapag-proceed ako kasi kung hindi ako makakapag-proceed. And then dito po, I need to enter my mobile phone number. And then after po nyan, papadalhan po tayo ng verification code. And then guys, after po nito, nakalagay po dito na pwede daw ako mag-apply after 12,000 pesos. And then nakalagay po dito 100% loan. Ibig sabihin ba nito 100% na successful or guaranteed yung approval? Anyways, huwag tayong mag-rely dito, no? Kasi malalaman na lang din naman natin yan upon application. Well, by the way, ito pong offer po na 12,000 pesos is up to 12,000 pesos po ito. Subject for evaluation po siya. Pero ito po is transparent naman siya. Kahit papaano. So, to give you an idea, guys, no, na-approve tayo dyan sa mismong amount po na yan, na 12,000 pesos na yan. O, diba, agad-agad, isang bagsakan, kaya niyang mag-approve sa atin. Pero guys, ito yung kailangan yung malaman. At alam ko rin, visible na rin po sa inyo to. Which is guys, nakalagay dito po, ang pinaka-recommended talaga nila is itong 12,000 pesos. Pero guys, itong 12,000 pesos po na offer po nila sa akin, ang actual daw na ma-receive ko na lang is nasa 10,800 pesos. So, ibig pong sabihin, 10% of my loan amount or 10% of 12,000 pesos is yun po yung binabawas nila. Diba? Kakaloka to. Anyways, if ayaw naman natin ng sobrang ganito kalaki, no, 12,000 ba naman? Meron naman po tayong choices. Meron dito sa babang mga choices na loan products po nila, which is standard po nila is 4,000 pesos. At kung makikita niyo po dito, no, sa 4,000 pesos po, ang ma-receive na lang po natin is 3,600 pesos. Clearly din po, 10% of our loan amount po, yun po yung binabawas nila. So, 10% kasi ng 4,000 is 400 pesos yun. So, binawas natin sa 4,000, kaya po ang na-receive na lang natin dito is 3,600 pesos. Well, hindi naman po tayo natatapos dito, no? Para malinaw at maliwanag sa inyo ito, so kinlik ko ito, and itinry ko itong 12,000 pesos. So, click natin yung apply kasi dito na natin malalaman lahat po ng information or loan details. So, eto na nga. So, kaya pala siya nag-total ng 12,000 pesos po, no? Kasi tatlong loan products pala yun. Si peso 90, si peso 12, at saka si peso 25. So, 4,000 times 3 is equals to 12,000 pesos. Kaya siya nag-12,000 pesos. Well, ito isa-isahin natin kasi ito yung pinaka-exciting part eh. Dito kay peso 19 po, no? So, malinaw naman, di ba, na sinabi ko nang sa inyo kanina, yung loan amount natin 4,000 and then 3,600 pesos po yung ma-receive natin. And then, guys, may management fee po sila worth 1,890 pesos. And then, may repayment amount po siya worth 5,490. Mind you, ha, 4,000 yung loan amount natin. And then, hindi po natin siya buong matatanggap kasi 3,600 na lang. And then, ang babayaran natin or ibabalik natin is lagpas sa 4,000 pesos. 1,490 pesos. So, yung
interest rates nila ha, nasa 37.25%. And then, syempre, hindi pa natin siya buong matatanggap. May 10% silang parang service fee yun. So, idagdag natin sa 37.25%. So, lumalabas guys, na nasa 47.25% ang pinaka-effective interest rate po nila sa atin. Well, this is just the loan information. So, binuksan ko yung management fee. Itong management fee po, may kasama na siyang interest na 1,440 pesos plus other fees po dyan. Ang dami, no? Nagtotal po siya lahat ng 1,890. Yun po yung nag-reflect po kanina sa management fee dito sa loan information. Kaya siya nag 1,890. Well, the installment plan po is eto siya. So, lumalabas po na hindi lang po siya pa 7 days to pay, kundi 14 days to pay po siya. So, baka magtanong kayo, paano yung installment 3? Mawi-waive naman daw po yun kapag on time daw po tayong magbayad sa last installment or sa installment 3 po na yan. Again po, from the moment that I'm trying this loan up po, no, is within 7 days to pay po siya, and then may interval po siya ng another 7 days. So, twice po ako magbabayad dito for 14 days. Well, para-parehas lang to siya ha. Sa dalawang 4,000 na kasama niya. Pare-parehas lang po sila ng details. Kaya ito po yung sinasabi niya po kanina sa atin, diba? Sa offer niya kanina. Ang actual na ma-receive na lang po natin sa 12,000 pesos is 10,800 pesos. Yun na lang po talaga yung ma-receive natin because may 10% nga po siya offer loan amount na ikinakaltas na po agad. Sobrang taas po kasi. Lahat-lahat na ng mga fees dyan, maabot po siya ng 47% for 14 days to pay siya. Ganun po siya kalala. Well, dito po pala, since tatlong loan products yun nandito, no? So, pwede din natin siyang bawasan. So, i-uncheck lang po natin yung isang loan products dyan, like si peso 90. At kung mapapansin nyo dito sa baba, 8,000 pesos na lang daw po yung total loan amount ko. Kasi nga po, in-uncheck ko siya. Pwede naman po siyang bawasan. And then, kung gusto mo pa na bawasan ulit, so, pwede mong i-uncheck yung isa. So, isa na lang yung matitira. So, kung mapapansin nyo dito, 4,000 pesos na lang po yung loan amount ko dito kasi isa lang po yung chinek ko. Kung gusto mo naman ng malaki talaga lahat sila, iutangin mo. So, it's up to you po yun. Pero, pag-isipan mabuti, no? Kasi medyo mabigat siya talaga. And, ito talaga po kasi yung pinaka-standard na loan amount niya, which is nag-i-start po siya sa 4,000 pesos. And, if ever gusto nyo po siyang utangin po, no? Kasi ang ma-receive po natin sa 4,000, kahit paano, hindi naman siya sobrang sakit. Nasa 400 lang yung ibabawas nila. 3,600 pesos po yung ma-receive natin dito. At yun nga lang po, every 7 days po yung repayment natin dito. At medyo mataas yung interest rate niya po talaga. Pag-isipan yung mabuti ha. But anyways po, no, hindi naman po ako magka-come up dito sa ganitong approval loan amount po kung hindi po ako nag-apply. So sa mga nagtatalong lang o sa mga interested lang kung paano ako nag-apply, kailangan po natin fill upan yung ating personal information po dito. After po nito is the work information na po. So dito wala namang nakalagay na nag-accept sila ng unemployed. Alam niyo ba, nilagay ko lang dito owner ako kasi wala namang ibang choices eh. Pero don't worry naman po. Hindi naman sila nang hihingi ng kahit anong income proof. Parang formality lang na kailangan natin siyang fill upan. Well, after po nito, we need to fill up also the contact information. Tatlo pong contact references po yung kailangan po natin fill upan po dito. And after po nito is the facial recognition na po agad-agad, and that is followed by our ID information. For you to have an idea kung ano po yung mga IDs po na kailangan nila, ito po yung mga yon. After po nyan, i-submit lang po natin yan, and then yun na po agad-agad. Magbibigay na po sila ng instant loan offer. And yun nga po, yung nakita natin kanina na in-offeran po tayo ng up to 12,000 pesos. At dami niyang choices ng kautangan doon. It's up to us kung ano po yung gusto nating utangin doon at kung willing ba tayong mangutang. Kasi po, hindi naman po siya auto-disbursement po, diba? Kapag willing po tayong mangutang guys, saka pa lang po tayo hihingian ng withdrawal information. Well, pag-isipan mabuti ha. And borrow only what you can afford to handle. So yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!